Lambunaw in Action, palatuntunan nga maghahatag sa inyo sa mapalita kag impormasyon. Lambunaw in Action, diri sa Radyo Lambunaw, 103.9 FM. Programa kag aktibidad sa gobyerno lokal sang Lambunaw. Aton ipalayag kag diskusyonan para sa ihipalo sa kadlaman. Lambunaw in Action. Kag karon, yari ang inyo alagad. May nga ganaman sa kabukusan sa aton sining pagpangalagad subong adlaw makabinan sa Martes pizza 18 kita sa bulan sang Agosto sa karon nga tuig 2026. Nagatamyaw kita sa mayad ayaga sa kabukusan nga Banwa sang Lambunaw sa kabukusan makabinan nga 73 ka makabaranggayan sa malabutan sa aton sining pagpangalagad diri sa Radyo Lambunaw sa programa ang iyong sining programa sa tag sa mga botang adlaw sa Martes ang Lambunaw in Action, no? So sa kinanan makabinan ninyo pod sa iyong sining alagad ang siring nga anchorman, ini si NASB member Norlinos Banyes, nag-aakto kita sa buong bilang Executive Assistant on Communications sa itong pinalangga nga Mayor Raynor Gonzales. Mga kabyanan sa karon nga adlaw, nag-abi-abigig kita sa talan-talan nga malabutan sa nga itong sining nga papangalagad sa kabukusan nga Banwa sang Lambunaw sa sining edisyon mga kabyanan sang Martes nga adlaw. Kagbalik kita sa pagpangalagad sa pagpangamusta sa inyo. Kamusta na ang mga kasimanwa naton, no? Ang mga utod naton sa kabaranggayan, ang nagapangalagad sa gobyerno, mga barangay official naton, no? Nga ti subong siyempre masako-sako naman ang aton sining nga mga kauturan ilabi na gid nga ti tagtalanom, no? Kag nagaproseso sa mga insurances ang ila sining nga mga pananom, no? Madamo sa mga bisita naton, mga utod naton halin sa kabaranggayan, mga farmer nga pabalik-balik lang sa aton sining nga munisipyo, sa aton sining agriculture office agud sa pagproseso sa pila ka mga kinahanglanon kay ti kinahanglan nga insured ang iyong sining nga pananom kay balaan nyo naman ka unpredictable sa aton sining nga panahon subong, no? Dugay-dugay nag-ulan kag isa malawig ang ulan nga create nga kosang baha makabiyanan, so nabutang sa alang-alang aton sining pananom, so dapat nga ipa-insured yung diri sa aton sining nga agriculture office aton sining nga Banwa. So sa kinanan mga kabyanan sa aton sining papangalaga diri sa Lambunaw in Action, ang ining programa sa idalom sang dumalahan supervision sa aton pinalangga nga Mayor Raynor Gonzales kag suportado man sa aton sining pinalangga nga Vice Mayor Arvin Losaria. Opo ang aton sining mga sanggunian bayan members kag aton sining mga executive assistant nga mga kopdanan kag senior administrative assistant sa aton sining Banwa. Of course, ang aton sining mga department heads, mga empleyado, buylog na nagasakdag sini sa patigayon naton makabinan sining programa ang Lambunaw in Action sa pagdulong naton sa inyo sa mga programs and activities sa local government unit sa aton sining Banwa. Good once and for all, madulong naton sa inyo ang pinaka mga vital sining information kung paano mag-operate, paano mag-function ang isa ka local government unit ilabi na ang Banwa sang Lambunaw kag sa totoo lang ang Lambunaw lang ang nagahimo sining programa, no? Talking sa iban sining mga munisipalidad sa Bogos sining 42 ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo, bisan pa ang component city ang syudad sang Pasig. Ang Lambunaw may kasubong lamang sining programa nga may gininstall sining radio station kag at the same time gina-tackle natin every week ang programs and function and activities o kung ano man nga mga ginahibo sa tanan-tanan nga mga department heads kag siyempre ang pag-execute sa aton sining pinalangga nga mayor sa sining function bilang chief executive sa aton sining Banwa, no? So tanan-tanan na pwede nyo li kag matan-aw, no? Pagi makabinan sa aton sining programa diri sa Lambunaw in Action. Sa kinandan mabatian ini sa aton sining radio dial sa inyo sining FM band sa 103.9 FM. So subong kung mayara kamo sang radyo, pwede ka maka-tune in diri sa aton sining programa, mabatian ninyo ning programa naton kay attention sa aton sining mga barangay official, no? Kag sa mga upod naton nga nagatrabaho sa gobyerno bago nang aton sining bisita this time sa bungaga among aton sining MLGO head diri sa Banwa sang Lambunaw, no, sa DILG. So may mga importante kita, mga vital sini nga mga topiko nga pagatalakayon sa dili madugay mga kabyanan sa aton sini nga pagpangalagad, no. So mga kabyanan, subong adlaw medyo manaming timpo, hindi masyado kainit, pero di tampaktan dugay-dugay matupa naman ang ulan.
Pero kung ang timpla sang panahon niya ti nami gidi ilagaw-lagaw no. Kung naga-traveler kasi di daw okay lang kay kabulubog now, hindi man masyado gid ka init pero kahapon yung init gid sir no. Grabing init kahapon pero ti karon dugay-dugay basi di tampaktan manog alas 10 pa lang basi dugay-dugay ka magtin-aw ang langit bala pero bangod nga subong adlaw iya may ara kita sang LPA mga kabayan o kung low pressure area nga makita makabanan sa aton sining Philippine Area of Responsibility. So within 24 hours mangin isa ni ka basin isa ni ka lubos nga bagyo tanawon naton makabanan kay tigina monitor sa aton sining nga pag-asa ang iya sini makabanan nga lakat sa sining low pressure area nga nasiplatan sa nga pag-asa. Siyempre ang ulan nga nagatupa sa aton ini resulta sang southwest monsoon no hangin habagat. So amo na nga subong ang aton sining kalangitan magalumon kag ti dugay-dugay nag-ulan bangod nga ga-build up ini ang ining ga-build up nga galom makabinan ginahuyop sang hangin habagat nga naga-create sang maulanon naton sining nga tiempo subong. So amo na nga hindi kamo matingala nga ti dugay-dugay nag-ulan kag at the same time ara man sang low pressure area nga na sa siplatan makabanan nagapasilod sa Philippine Area of Responsibility according to pag-asa no. So manang mabalantayan but way pa man sa mga dapat kulbaan kita no. Monitoring lang ang ginahimo sa pag-asa subong kag kung makasulod ni sa PAR no Philippine Area of Responsibility ti guro nga ti medyo pulo pamatsyag na kita nga tibasi manginisa ini ka super typhoon no amo nang pinaka kulbaan naton kun pananglitan nga makasulod sa sapar din bla siya landfall no anong area ang sudlan niya anong lugar ang iya sa nga igoon punteriya. So pag-abot niya sa pagsulod niya sa Philippine Area of Responsibility sining LPA nga manginisa na kalubos sining typhoon o kun bagyo ti amo na kag may mga warning signal na kun warning ginapagwa ang aton sining pag-asa makabanan. So stay tuned diri sa aton sining pagpangalagad bisan makabanan sa aton sining mga Facebook page no sa Radyo Lambunaw Facebook page kag sa CC Information ang tanan-tanan makabanan makita nyo dira ko ng mga latest nga mga development hindi lamang sa nagkinahabo diri sa Banwa sang Lambunaw ilabi na kun may mga rasang threatening nga mga situation like may mga paabot kita nga bagyo nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility kay 24 hours nag-monitor man ang aton sining Local Disaster Risk Reduction and Management Council mga kabanan sa aton sining Banwa no. So hindi lamang sa rescue o kun sa ano man nga effort nga maghatag sang early warning sa aton nga makuturan kundi at the same time nagahatag man ini sang update sa pag-asa makabanan kon pananglitan gid man nga may mga dalagko nga mga balantayan nga mga development sa panahon sa aton sining Philippine Area of Responsibility sa aton sa mga pinalangga nga kauturan. So, sige, no? Monitor ka mo diri sa Radyo Lambunaw sa 103.9. Scan nyo man sa aton sa Facebook page sa Radyo Lambunaw, ang Facebook page sang CC Information. Kag at the same time, this time, live Facebook kita. Go on live Facebook kita makabinan pagi sa aton sa mga technical men diri sa Radyo Lambunaw sa pagdulong sa inyo sa mga pinaka-latest nga mga information kag kung ano mag-transfer dugay-dugay sa aton sining pag-interview live sa aton sining MLGOO sa aton sining Banwa mga pinalangga naton nga mga kautoran. Eksakto alas 9:50 na sa aga mga kabiyanan sa gihapon diri sa Lambunaw in Action. Medyo masubo-subo ang mga development subong aga sa patag sang presyo sang crude oil no. Bangod nga from 82 pesos ang crudo nagsaka kita sa 86 na plus may sinintimos nga sobra pero more or less ara gid siya nagpangot sa 4 pesos ang increase sa aton sa crude oil sa mga nagagamit iya sang gasolina nubo iyang presyo sang gasolina less than 6 pesos ang presyo sang gasolina pero ang crude oil iyang majority sa aton sa mga kauturan diri sa probinsya nagagamit sa mga krudo kay ti siyempre mga salakyan diri mga dalagko no like sa mga syudad kung sa syudad ka man lang kung mga usually ang ginagamit sa mga tao dito kung taga within the city mga auto
opisina, balay na so kadamo ka auto dito sa syudad ko dito kaya pero kung talking of the province ti halabanan di mga dalagko gid using the crude oil consumption ang sang salakyan niya ginapangmakal sa mga probinsya ito si nega-travel ayo mo from Lambuna obi kun Kalinog pa Iloilo ka siyempre permi kun halin ka sa probinsya malayo ang mag-travel pag kadto sa syudad no sa mo na nga ti halos kalabanan sang salakyan diri nagagamit sang konsumo sang crudo nga ti subong medyo mapait-pait kag maulo-aslo mang guyata sa sining mga development nga nagsaka naman no kag siyempre kung magsaka ang presyo sang crudo naga-devalue ang peso naganubo ang value sang peso kag at the same time nagasaka man ang presyo sa mga balaklon kay tinaganubo ang presyo ang value sang peso mo so kundi compare mo sa presyo sang balaklon naganubo ang aton sini ang purchasing power sang peso nagagamay samtang nagalipas ang panahon no so ti hulhugton tagid pangamuyo tas ni nakabay lang nga indi gid magsaka masobra sa 100 pesos ang presyo sang krudo kay kun mag-abot gani na ti medyo halos kung ordinaryo ka lang nagasweldo ka sang 50,000 kada bulan, hindi na maigo, no? Kaya ti panimalay mo pa lang siya sa mag-adlaw-adlaw ka, maglakat ka lang 2 ka bisis sa isa ka simana pa Iloilo, equivalent magasto ka lang sang 1,000 libot mo, 1,000, 2,000 kada simana, that is 8,000 pesos every month. Naibuhin mo na sa 50,000 mga sweldo. So, meaning to say nga kung ang 50,000 mo makanito kasang 40,000 pesos, buhinan mong 40,000 mo sang 8,000 pesos, that is 32,000 na lang nabilin. Buhinan mo sang kurente, ng mga 5,000, ang 32 mo, may mo na lang 27 ang bilin sa sweldo mo. Buhinan mo sang tubig nga 2,000, 25,000 na lang. Ako karkila ka sang balay nga 5,000, 20,000 Tax mo pa. Amo na ang realidad mga kamenan nga tigina pakita naton sa inyo nga kung pang manager na ganin ng 50,000 nga sweldo no sa mga private company may 50,000 ka daw mga manager ka na kung may mga incentive dati madagwang mataas-taas ang sweldo mo kung basic mo ya ang 50,000 medyo pang mga pang supervisor na pang manager na kung mga sa mga private company mga pinalangga naton sa mga kauturan so anong kwan sining solusyon eskwela gid eskwela agod nga may obra kita bisan pano kung may credential kita sa adlaw makakita kita sang obra nga mayo ayo at least hindi kita magdildil sang asin ay ti may monthly kita bisan medyo mapulupinot lang ang kabuhi pero kung may sweldo ka makasurvive ka every month no so sa mga kabataan uling tubo subong eskwela gid kay mo nang magabukas ang ganahaan naton kung may edukasyon amo nang magabukas ang ganahaan naton para sa aton sa futuro sa uling adlaw mga pinalangga naton sa mga kauturan. Eksakto alas 9:55 na sa aton sa nga pagpangalagad diri sa programa Lambunaw in Action. So, ang aton sa makabinan nga paghatag sang gamay nga alo update sa aton fiesta, may ara kita sang 13 days, no? Countdown. 13 dias tagid lamang kag magasugod na ang fiesta ang launching sa aton sining opening salvo sa o kung tawag na pagbukas officially sa aton sining celebration sa aton sining kapiestahan sa mabot sining September 1 no so 13 days more to go sa aton sining mapinalangga nga matagpalamati sa mga utod naton nga ti kung gusto niyo maglagaw-lagaw diri sa Banwa mabatyagan niyo naman ang ginatawag nga fiesta fever no kay ti nagamat-amat na kahapon gini tama kadamo isang tao sa plaza nagalagaw-lagaw botang balon nga ti amat-amat na nga saka ang mga tao nagapanaog ang tao diri sa aton sining Banwa halin sa mga kabaranggayan ti sige-sige na no hasta magfiesta amo na tingin natagaan namon kamo sang pila ka mga update kay ti subong iya ti may mga kalanaan man diri way pa man magsugod aton sining food festival sa aton fiesta pero masugod ina officially sa paglunsan naton sa pagbukas sang aton sining fiesta celebration sa maabot sining September 1 pero antes pagigura antes pa sa September 1 basi may mabukas na ang 23 sa 21 yes sa September August 21 Friday. Officially magabukas na ang aton sining food festival diri sa Banwa sang Lambunaw in
connection man sa aton sining fiesta celebration sa aton sining mga tagpalamati. So stay tuned no. Sa aton sining Radyo Lambunaw o kung sa Facebook page sang Radyo Lambunaw kag sa CEC sa pila ka mga latest ring mga information dugang no kay diri tagaan namon kamo sang pila ka mga update regarding sa aton sining sa official nga pagkanda naton sa aton sining fiesta celebration sa pagbukas ni sa mabot sining September 1 o kung September 1 sa subong nga tuig makabiran kati mo ning hudyat naman sang Bermans pag-abot sang Bermans sa September 1 ti usually ang kuan balang pagpati naton nga kung Bermas na gani daw nakalampuwas na kita sa bulan sang tagkiriwi subong damo gidyang naga purugiot bangod nga ang Agosto gusto lang sa Agosto ti ang kabudlay sang kabuhi naga-upod man kabulan sang Agosto tagulutom pero pag abot ko sang Bermans medyo medyo maakseptar naton ati ko na Christmas na kay Bermans na mo no so ganing sa aton diri pinalanggang mga kauturan kilitanay kita diri makabiran sa fiesta celebration sa aton diri nga Banwa sa September 10 pero antes na sugod sa September 1 may mga events na makabiran nga ti maga-entertain sa inyo diri sa aton diri nga fiesta celebration sa Banwa sang Lambunaw no so mo nang dapat naton nga supot-suputan na. Lagaw-lagaw ka mo di Agod nga tibisan pa no, maka-enjoy ka mo, maka-experience ka mo sang Fiesta Fever sang aton sining Banwa diri sa Banwa sang Lambunaw mga kabayan. Ang aton sining Rayna subong nga tuig sa coronation aton sang fiesta sa Lambunaw amo si Chalis Marie Sionosa no bata ni Dr. Sionosa kag ni Ma'am Sionosa ang aton sining Lambunaw Queen. Subong kapiestan 2026 ang isa nga escort si Jeros Villena kag ang first princess amo si Arabelia Amon ang bata ni Dr. Amon ang aton sining senior administrative assistant sa mayor's office kag ang iya sining escort si Joseph Werner Lisada no by the way ang aton sila queen sa alin ini sa education sector sa education sector ang nagdaog kag ang first princess alin sa government sector amo si Arabelia Amon kag ang sa bahin sang business mga kabinan bata ni kuano ni Mrs. Dagunan. Pero officially, kung matapos na ang iya sining pagpa-picture kag ma-finalize na ang iya sining escort, that's the time nga i-revise naton, i-amend naton ang posting naton sa aton sining queen and first princess and second princess kag with escorts mga kabyanan sa aton sining Facebook page sa Radyo Lambunaw kag sa CEC information, no? So, mga kabyanan, sa aton sining mga pinalangga matagpalamati amo ng pila ka mga bagay nga mga gintaon naton sa inyo nga mga balantayan ang aton sining panahon, ang aton sining fiesta celebration kag siyempre ang presyo sang krudo no nga sige lang saka sa every week kaysa naganubo 2 ka pesos magsaka 4 ka pesos no amat pierde gid ang pag nubo ang pag-decrease taas ang increases nga nagakatabo sa aton sa nga crude oil no so mo na mga balantayan naton sa sini nga sitwasyon diri sa pungsod Pilipinas ilabi na diri sa Iloilo kag sa particularmente diri sa Banwa sang Lambunaw. Eksakto alas 10 na ang takna sa aga mga kabyanan diri sa Lambunaw in action sa aton sini nga pagpanagad. This time gusto naton welcome ng aton sini nga bisita ang aton sini makabyanan nga MLGOO sa aton sini nga Banwa ang mapisan kag siyempre ang wala ga puway nga kun nga MLGOO sa aton sini nga local government unit diri sa Banwa sang Lambunaw. Gusto kid ipakilala sa inyo si Sir Khalil Daniel Sainong aton sini nga interviewee subong aga. Sir, good morning kag welcome diri sa programa Lambunaw in Action. Thank you. Mayong aga, Sir Norlin. Mayong aga man sa aton listeners sang Radyo Lambunaw 103.9 FM. Alright, no? So, nabatian makabanan ang aton sini nga MLGOO sa aton sini nga Banwa. Magambal kata MLGOO, amo ni siya ang aton sini nga sa bahin sang DILG, no?
man sang Department of Interior and Local Government diri sa banwa sang Lambunaw. So may mga bagay nga dapat aton tanawon ano bala mag-function ang aton sini nga DILG kag paano nga nagakuha sang pila ka mga award ang aton sini nga banwa, paano mangin isa ka supervising department ang DILG no sa aton sining mga kauturan. So ang Department of Interior and Local Government nag-operate ni siya as Philippine Government Lead Agency para sa local governance, no, public safety and peace and order. And ang function sila assisting kung sa national level, mga presidente, exercising general supervision over sa local government unit kung LGU. No? Nag-manage siya, managing internal security agencies and implementing national policies and regional and local levels. Ito nga ito niya local, diri sa banwa sang Lambunaw. No? So, Sir Khalil, first and foremost, ano ang function sang DILG sa bahin sang local government unit sang aton sa nga banwa? Thank you, Kid, no? First, ang una ginamon nga mandate sa DILG, of course, is to promote peace and order, ensure public safety, and further strengthen the capacities of local governments towards the effective delivery of basic services to the citizenry. And as mentioned kagid na Sir Norlin, no, on the part sa role ng DILG that we supervision sa local government units, of course, we have there the una gid to assist the President in the exercise of general supervision over all local government units, namely provinces, cities, municipalities, and the barangays. We also strengthen the capabilities, namely administrative, technical, financial, and the technical capabilities of local government officials, and as well as we ensure the compliance of local government units to the directives, namely the national policies and the laws of the national government. So, siyempre, ara naman na, actually, naka-define naman na, kag makita naton nga klaro ang function sang DILG, no, sa towards sa pag handle sinisang supervision sa local government unit, sa national, kag tidiri padulong, halin sa national, padulong sa local government unit sa mga kabanwahanan, no, hasta sa barangay, no, hasta sa sangguniang kabataan, no. So under tanan sa DILG. Pero ang kun istoryahan ta Sir Khalil abi ang core function sang and program sang DILG. Let's say sa general supervision sini paano mag-function ang DILG sa bilang kung talakayan tang yang core function. Siyempre, una gito ang mention nag-assist sa pag-exercise ng general supervision sa local government units. So basically, if the national government has programs na i-push through the binanggit for local government units, the DILG is at the forefront in ensuring the implementation of those programs, no. Sa subong nga nga chimpo basta gani kung ano gyud man nga program ang iya ka national government, may it be kung ano nga department dira, kung sa executive branch, basta LGUs ang ginapag-istoryahan, direkta DILG nga top nila when it comes to that. Okay, ha. So ang ano kuan iya ang mga ang Lambunaw iya compliance man. So sa mga policy ang sa halin sa pagpungko mo. So far, we are, ang tanaw naton compliant kita, no? Okay. But siyempre, may mga kung kaisa, may papanaog kasi ang mga directives and mga need for compliance. So basically, to our beloved Mayor Raynor R. Gonzales, we continue to ensure that ang Banwasang Lambunaw comply sa sila ng mga directives, no? By the way, balik ta sa imo sir, kasan og ginagsugod yan nga as MLGO Okay, dire. Actually, nagsugod ko di siguro sa mga first week of August Okay. 2022. Sa subok, medyo madugay-dugay naman gawa di sa Banwasang Lambunaw. Why mati kuan sina wala man siyang let's say maximum of assignment diri sa Banwasang Lambunaw, wala man every 3 years or why kamo sang kuan sang
kung nasa San lang kamo wala la kung depende lang sa ang inyo sining reshuffling depende na yan sa inyo sining provincial director. Actually, we have a standing regional MC on that. But Okay. then again, upon the discretion of the ang amon nga supervisor, no, namely our provincial director, at the same Mm, time, mm, mm, recommendations no, sang among mga cluster heads, mm. as well as kung ang mga instances Okay. that are present, so depende sa pag-reshuffle sila. Nag-una na ko sa definition sa and core functions ng DLG pero hindi pa man siguro kuan gid late gid nga mamangkot ako kung taga diin si Sir Khalil. Actually, I am a resident of the city of Iloilo, namely sa taga Arevalo, no? Okay, Taga ha. Arevalo. Sa under sa imo sini nga function sa supervision sa pagman mo sa nga office sa nga DILG bilang MLGOO sa aton sini nga banwa, I understand nga may mga award nga nabaton ang banwa sang Lambunaw. And then anong mga award nga nagagpaano nato nabaton, Sir Man? Okay, so una gid ka na siguro, no? If you can remember, sang 2023 and 2024, Yes, that was a back-to-back awards, and Mm. in totality siguro mga kalima na nga beses na ever since ang 2015, 2017, 2018. Lima, no? Lima. Oo, 5. Mm. Sa 2023 and 24, the municipality of Laguna was able to be conferred with the Seal of Good Local Governance, which is so far the highest award that the Department of the Interior and Local Government can bestow to the LGUs. And also, SGLG, ha? SGLG. Okay. But for now, the SGLG has been deferred ang pag-implement sina prior for the purposes of review. I-review ana isang aton Council for Good Local Governance ang indicators, at the same time ang further implementation sang ina program. Not to mention also that ang Banwasang Lambunaw is a consistent passer or awardee for the Seal of Child-Friendly Local Governance ever since pasagi premier ang Banwasang Lambunaw, as well as way back also in 2023 and 24 naka back-to-back man kita dito nga awardee, national awardee kita Okay. for the Anti-Drug Abuse Council Award, wherein may Adak. adak, yes, wherein may nagaan sang incentive ang Banwasang Lambunaw, and not to mention ang mga consistent nga pag-comply sa Lambunaw, particularly may mga ideal rating kita Okay, ha. sa Peace and Order Council Functionality Audit, ang sa aton nga Municipal Council for the Protection of Children Audit, and Okay. ang aton nga Municipal Council on the Trafficking, Violence Against Women and Children nga audit nga consistent passer nga gyapon kita. And ever since time immemorial, ang Banwasang Lambunaw has been a consistent seal of good financial seal of good financial housekeeping nga passer, no, sang under sa DLG, because the seal of good financial housekeeping is an integral component of the seal of good local governance. Okay. So, sige, ning mga award under sa ang ginahatag sang DLG sa SGLG, as you mentioned, maning pinaka highest award no nga ginahatag sang DLG ang SGLG, Seal of Good Local Governance. 5 ka bilog no, reiterate ko 5 ka award ang nabato ni isang Banwasang Lambunaw. In totality, bale. Yes. Sa kabilugan, ever since for the 10 years implementation sang SGLG, Okay. 5 times gid na bestow or na confer ang Banwasang Lambunaw sang SGLG. Imagine mo. So kung kalima makasulod kag makabaton sang award ang Lambunaw bilang SGLG, it means nga ang pag-manage sang banwa, ang pag-operate sang banwa nakasulod gid sa sa guidelines sang kuha o kung pag-identify sang awardee as SGLG sang banwa, no? So padadalman tagamay sir ang SGLG, paano ang proseso sa ni? Pag Okay. nga amangin awardee kita sang SGLG, imagine mo ang probinsya diri lang sa Iloilo is 42 municipality.
paano nga sa paano diri nga nag-excel ang Banwa sang Lambon, ang mga proseso nga na comply naton? Okay, because kung tanaw naton ang the Seal of Good Local Governance has 10 performance areas, Yes, of which at the list mm, bali Sir Norlin, at the list na comply sang Banwa sang Lambunaw ang ang minimum requirement sa sina nga mga performance areas. mm. No? So pulo ina siya. So kung tanaw naton sang as time progresses, no, if I remember it correctly, 2014 ato nag-una gid implement ang SGLG. So 10, So 10 years naman, no? 10 years na siya Ah, since 2024. mm. So kung tanaw naton as the years progress, so does the indicators, so does the what is required under the subject performance areas. Mm. So again no sa pulo ka tuig to nga pag-implement sang SGLG ka lima to ang Banwas ang Lambonaw na-confer. So that means as time progresses, ano man, progress man ang pag-comply sa Banwa when it comes sa requirements or at the least at the minimum requirements ng performance areas ng Seal of Good Local Governance. Ang minimum requirement, sir, why man na inagambal nga every year abi galain-lain siya, standard ini siya, or every year lain siya, gidadugangan siya, gabaylo-baylo siya. Wala. Well, actually, sir, every year kung tanaw naton, Mm. may aragid changes. No? Experience ka na namon, may changes yun na siya. Okay. And the DILG is very keen on pointing out kung ano ina nga mga changes ina sila, no? May it be nga sa muni nga tuig, Okay. it could be increased naman sa sunod, depende sa ano. Is it okay nga magambala ba ako nga ti kung ang Banwasang Lambunaw is one of the awardee sa SGLG, somehow naga ano bala ina, pakita balaran nga ang SGLG awards ng Banwasang Lambunaw, naga-vary man kung sino ang nagapungko ang MLGO. Actually, kami siguro, we are just here to steer things and then Yes, again, gina-guide na namon ng LGU sa pag-comply. So basically, kung tanaw naton ang pag-pustro gid sina, ang pag-comply gid is depende lang ina sa leadership sang isa ka banwa. ah, But then again, in order to let's just say to make the mixture complete para mm, makompleto walang ang pagtimpla towards the success. That is ah. why ang MLGO ara gid para mag-ano. That is why nagambala ko nga ti, siyempre, kung kamong naga-guide, somehow, daw pareho mo lang nakakuha bala ka chef nga kamo man ang nagatimpla. Because you know, kundi anong hugpaan niya, anong goal niya, anong goal sang banwa, kamong nagahatag sang direksyon. Okay lang bala balon ko man nga ti daw competition man sang mga MLGO sa iban nga banwa. Ti kun daw kung ang imo banwa ikaw ang MLGO da, it means nga mayo ang direksyon nga ginahatag mo sa isa ka LGU. Somehow daw may amo sina nga tunog. Kung tanaw naton for me lang no, siyempre ang competition aspect ara ina siya. Yes, But the way I see it, it's more on ano lang siya bali. Complement no because kung tanaw naton like for example lang sir no, Okay, ang okay. Proceed. municipality A or B, biti, Yeah. what if kung dumay kulang-kulang gamay ito sa municipality A, siyempre ang tendency for us MLGOs is that or LGO ang those that assigned in the LGUs, we tend to complement each other no, we tend Yes. to watch over each other's back sa mga upod namon sa ibang banwa and then more or less buliganay kami to achieve whatever it is ang tuyo sang LG sa isa ka LGU, and not only for the purpose nga may maka-award o distinction or recognition, but ang importante is that gabuliganay kami para for the achievement of the common good. I see. So meaning in short, kumbaga daw ano siya, consolidated effort, no. That's why nga hindi lang man nga ang direction or guidance sa isa ka DILG ang gamatter, kundi it's about the executive and the with the help sa mga department heads, mga department heads, maintindihan man nila kagabalo mas sila mag-function as a department head, no?
Okay, no. So award, if we speak of award under sa Department of Interior and Local Government, ining SGLG, and then ining nabato naton nga ADAC award kag ining seal of sa children's Child friendly. child friendly, no, award nga nabaton man naton diri sa Banwasang Lambunaw. So all in all, sa natabo ini sa imo sini nga incumbency, pagpamuno mo bilang MLGO sa ato sini nga Banwa, aning lima tanan Yeah, ang lima ka ano award like for sa SGLG ngani, okay. Ang so far no, again mention ko to, that was 2023-24, so naka back to back kita na. So kaga isa pa ever since as far as the sale of child-friendly local governance is concerned, consistent passer ganyang Banwasang Lambunaw sina. So tanawon ta way before pa kung sino ito naka-assign din ng MLGO Okay. comply ng Banwasang Lambunaw sina dira. Proti halin pa sa ula sa una nga mga naka-assign diri tapos kinpungkuan mo at the same time na maintain mangyapon. So somehow mabal naton nga why sang kinaiba, no. Ang performance nagdugang lang, nag-increase lang ang level sang performance kung hambalon naton kumbaga ang percentage of performance ang isa ka MLGO, no. So SGLG ADAC ang child friendly, tanan I understand nga may mga incentive ini sir, anong mga incentives ini nga mabaton sa Banwa. Okay. Ang una gid siguro as Benorlin, no, ever since ang seal of good local governance, way back then ang incentives sina is by way of the performance challenge fund. So kung na-remember naton that was in that first three ka SGLG awards sang Banwasang Lambunaw, that was under the performance challenge fund, Okay. wherein may identify ang Banwa sa Lambunaw sang certain projects that nagsulod sa tawag nga menu of programs and nakapeg ang specific amount for municipalities. But on the part of the last two sales of the municipality of Lambunaw, namely in 2023-24, ang aton na nga incentive is by way of the sale of good local governance incentive fund. Ang 2023, ang funds adto is that was utilized, no, for the construction of the Farm Market Road in Barangay Agsirab. So na again natapos na inang project kay na. And then ang 2024 nga Seal of Good Local Governance Incentive Fund, this was used para magpaobra sang isa pa gid ka core local road sa diri sa may Barangay Tubungan, which is natapos naman. Okay. Also for the Anti-Drug Abuse Council Awards, ang being national award di sayoron sina may incentive, may financial incentive na, wherein ang financial incentive that is granted provided nga dapat ang proceeds na is gamiton para sa anti-drug abuse programs or anti-drug abuse campaigns ng Banwasang Lambunaw. But for the Seal of Child-Friendly Local Governance Audit, may ara ina siya sang distinction if labi lagi kong national award di kamo. But for being able to pass the Seal of Child-Friendly Local Governance, sayoron sina it is one of the requirements, no? One of the requirements of the as a whole sang Seal of Good Local Governance para ma-confer sa isa ka LGU. Sayoron sina ang Anti-Drug Abuse Council Audit nga award, Peace and Order Council Audit nga compliance sa child friendly. Those are also considered as requirements under sa SGLG. All right, no. So mga kabyan na nagpamati kamo sa aton sining live interview, one-on-one interview sa aton sining MLGOO sa aton sining Banwa, si Sir Khalil Saino. Nagaistorya kita makabinan sa aton sining mga tagpalamati sa aton sining mga late tuner. Nagaistorya kita diri sang function sang DILG sa local government unit sang supervising department sang aton sining local government unit sa Banwasang Lambunaw kag sa bilog nga Pilipinas no, sa tanan nga mga LGU under ina sa DILG makabinan kag ang ginaistoryahan taman di ang mga award nabaton sang aton sining Banwa kag may mga corresponding incentives, no,
amo na nga ginahimay-himay naton. So, sa ilo kita sir sa mga technical assistance. Ano naman ang technical assistance nga gina-provide sang DILG sa municipal or sa barangay level? Okay. Kung diri sa barangay, sa municipal level, syempre, we will say, we will render technical assistance, especially on the interpretation of certain policies, no, nga Okay. ginapanaog. So, we tend to scrutinize on those requirements, and then ginapatapagin naton sa banwa at the same time sa mga barangays at the simplest simplest mode nga maintindihan nila, Okay. so that ang compliance nila is right on the spot, no. Wala sang mga technicalities sila nga may ma-violate, but rather at least may ma-comply gid nila. Kung tanaw naton, ma-comply ina kung naintindihan gid mayo, no. So kung hindi siya maintindihan, siyempre ang tendency is base mag-fall short sa compliance o kung ano. Let's hope nga do hindi malabot sa dira. But then again, thankful man ako din, no, sa atong munisipyo, sa atong barangay, especially sa support na gina-extend, at the same time sa pagsalig nga gina-extend. But kung tanaw naton na ang pag-render sa technical assistance at all levels, it's 24/7 thing, no. Wala gyud katapusan. Is but then again, gina-welcome ta gid ina. It's not it's not a nagayan ba ko sa mga barangays, abre ang Okay. office ang DILG Lambunaw for their needs. Aha. Kung sirado, siyempre kung weekend sirado. But pwede may yapon ma-reach out, no. Wala kita kisaga there are certain weekends nga siyempre may mga concerns kita nga nagaabot, but again, ginaaktuhan gid ina pirme. Sa barangay, sinong mga ginaman-tuman nyo diri o kung ginapatawag nyo open time nga mga official, may mga chairman la sa committee or tanan mga barangay o kapitan lang or sinong specific nga ginapatawag nyo open times? So basically, kung tanaw naton, whatever it is nga concern sa isang ka barangay, dapat una gid makabalo ang punong barangay. Of No? course. Ha. So if may ara ba kami concern sa himuon ta diri sa 73 barangays, ginauna gid ang kapitan, so that at least ang punong barangay will be appraised of the situation, no. May it be kung ano klase concern, so dapat gina-appraise gid ang punong barangay. So in short, everything goes through the punong barangay gid. Yes. So usually may mga problema sa barangay. Sa imo anong na-encounter mga problema nga every time ginadala sa atensyon sang DILG? As in your experience lang sa pagpungko mo diri sa Banwas ng Lapuna. Usually sa kadamo lang, no. But there are To name a few lang. to a few ang pinaka gid siguro pinakamadata gid siyempre mga complaints. Okay, sige ha. So but then again, ginapaintindi naton sa sa aton nga mga complainants nga ang DILG has no disciplining authority. Yes. So that is why on my part, kung may ara gid man sa isang concern, is so the best siguro da nga masolusyonan naton is we can facilitate their complaint so that ma-enlighten sila nga Okay. kung ano ang ilang gina-complaint about certain concerns nila sa barangay. May mga issues sa mga barangay, sir. Gina-cover nyo ni, di ba? Nga sometimes kung may mga vacancy bilang mag-occur sa barangay, no? Usually madalagan na yun sa DILG. So imo hugpa gina sa office mo. So paano magtrabaho ang imo sining talatapan ikaw mismo as MLGO, o paano magtrabaho ang imo sining paano ka mag-function nga makahimo ka sa intervention like for mga vacancy sa mga posisyon, first thing first, anong ginahimo nyo nga intervention sa Okay. So kung tanaw naton, no, there are two types of vacancies, namely ang permanent vacancy Okay. found under Section 44 sa Local Government Code, at the same time ang temporary vacancy under Section 45. So bakit sa permanent vacancy, there are instances nga may ara sang ma-consider nato nga permanent vacancy. Una gid, if the certain official ang vacancy nga nagtuga niya is that he or she was as assumed office
in higher capacity, in higher office, by rule of succession, he or she fails to qualify for the position, he or she is voluntarily resigned, Okay. he or she is dies, palayo lang no, dies, and also if he or she has been removed from office by way of court decision or court law or may law nga naghambang nga nag-remove siya. At the same time, if he or she is otherwise incapacitated to discharge the functions of his or her office. So amo na instances. Okay. So with respect naman sa barangays, amo ni pirmi na remind nato no sa mga katawhan nga ang vacancy labi na gid on the part of the sangguniang barangay, ang appointing ang for the in the case of the municipalities, only the municipal mayor has the power to appoint Yes. ang sangguniang barangay member or barangay kagawad. Ang sangguniang barangay naman, they can recommend kung sino ang ilang gusto nga nga ibulos kung tani, butang. But then again, at the end of the day, kung tanaw naton ang layi, namely the local government code section 44 nga hambagid da Yes. nga ang the municipal mayor has the authority to appoint sangguniang barangay members. Wala na sang iban pa. So man that's why nga every time nga kita naton nga may kung may mga i-appoint nga sa vacancy, may i-fill in abi sa vacancy sa mga barangay councilors, kagawad, dira sila nagasumpa kay mayor. Gina-assist mo sila. Gina-facilitate gina mo Facilitate nyo sila. Balik ko amo sina. Every now and then may ara no kay simple dito mamalikawan. May mga iban man ang mga kagawad nga naga-resign, and then also iban may kalamatay man. Ang iban gani nakakuha sang plantilla position sa ibang opisina sa government. So out of delicadeza simpre ma-resign na sila. But again, no, constant reminder gid na pirmi namon nga only the municipal mayor can appoint. Yes, Can appoint sangguniang barangay members. All right. So mga kabyanan, sa gihapon nagapamati kamo kay Sir Saino sa aton sining nga MLGO sa aton sining nga banwa. Ang ginatakal namon sa buong iti common knowledge ini may mga barangay council iya nga sa kulang, may mga nagalakat, iban iyati way naga-report no. So tanan ina landing gid sa talatapan sa aton sing MLGO sa aton sini nga banwa. That is why nga tigintakal ko ni kati makarelate gid aton sini nga mga pumuloyo kag sa mga barangay official. But common knowledge or common problems sir sa mga magluwas na ano pag ang iban nga mga common problem nga ginadangop sa imo sini nga talatapan. Magluwas abi sa mga vacancy nga may mga away man nga conflict among themselves sabi abang sa mga barangay kagawad or kagawad versus barangay captain, may amo sa nga senaryo. May I think during my early years naka-encounter man ko sila. But yes, on my part ang siyempre ang nami gid nga maubrahon sa amo sila is that kung ako opinion ko lang ang balin sara. Sige, okay ako lang. Balik ko na po Kung nag-abot ki man sa talatapan mo, paano mo gin-handle da mo lang la? Basic na siguro sir, una gid kadtuan mo gid ang barangay. Patawag mo sila and then discuss with them what's the problem, what's the concern. So we will give each each party or each side para i-air ang iyang hinanaing or hinanakit, and then sit down, may formally ma-sit down gid kag converse sila. Siguro makakita kita compromise after each side has already said their piece. So at least makakita ka sa compromise dira. Yes, which is ang compromise kay na para sa kaayuhan. We always put into mind nga ang compromise nga mga tabo is for the good of everybody. All right. Sa 73 barangay sa aton sini nga banwa, may pending bala sir?
Pwede. Di lang ta mag-mention sa ngalan abi pero may pending nga mga concern sa barangay nga ara pa subong athan sa imo sini nga talatapan. Actually, kung tanaw naton sa subong, not directly nga under sa DILG, no? Aha, I mean But, kung ara lang nakalabot sa ang concern na ara sa imo ba ginapalabot sa imo? so Mga far, oo. may ara man available subong, but, again, no, i-reiterate ko lang, not directly gid nga it's a DILG concern, Yes, no? ha, But ha. then, Ha. siyempre may ara pa man kita sa mga other existing laws and regulations. So, more or less, this is not really under gid sa DILG, but it is better that ang banwa or ang derivative o may part as the MLGO mas may idea gid ako sini, no? So Okay. that may background ako sini. Alright, no. So, I hope nga ti maka-relate ang aton sini nga mga kauturan kag kung may amo sini nga mga senaryos barangay nyo, may mga common problem nga daw pulo pareho sini kag balaan nyo nga ti hindi ma-resolve no. Sa ilang nga level hindi ma-resolve. Anong ma-recommend mo bilang MLGO o sir sa ila? Anong ma-advise mo abi ka let's say may mga amo ni nga mga kaso sa barangay nga way pakalabot sa imo, anong ma-advise mo subong sa ila? Okay. So, una-una gid, no, mas importante gid siya to, at least to be honest bala kay siyempre kung si President, Bongbong Marcos maghambal, Mm. we cannot give what we don't have. So, sayuron siya na as, paano na nato mabalaan kung anong ato nga intervention kung kita mismo wala kita ginpabalo, no? So, at least, no, we encourage gid na binagid ang aton nga mga barangay officials kung anong mga concern niyo hambala gid nga dadaan sila para at least at the least, amount of time maaktuhan gid na naton dayon. Last time naman na encounter ako nga information ato sa I think Buntok ang kagawad niya daw na daw way mag-resign pero way nag-report bala na nadula lang. I do not know may solusyon na to sir. Ah, Buntok to or Hipgos? Hipgos. Hipgos yes, Oo. May Ah, case ato nga naka nadala sa conversation namon bala nga ti hindi why nadula lang to yung kagawad, why naman nag-report, why naman balaan ti so nga problema ang kapitan ko paano ma-fill in ang posisyon nga vacancy saan o bala i-declare nga vacancy ang posisyon vacant ang posisyon ay ti ara man siya why man sa mapatay, why man sa sang official resignation. So anong update to sir? bale, actually sir, no, kung ang discuss ko lang siguro, no, ang, at the end of the rainbow na lang. Yes, Na sige as of sige. now na pinapana gid to kay nag-resign Ah, na to sa. may Ba kuha na gid man na pinapana to. resignation na gid man. But ang proseso sad to siyempre, kumbaga to the po ng barangay, we, decided ato to Mm. be as humane as possible. Base na budlay na ang matabaton talaga yung due process lang, no? Siyempre, the po ng barangay has exerted Yes. certain effort para makulang atensyon niya, like for example, gin cite siya nga pila na ka times nga wala ka attend sa session. So please report before me. Ito nagmemo ang punong barangay sa iya nga please report before me Advice on nga this day, on urgent this ma-report. time, at on this place. So I think, kapila gid to nga beses nga wala, 3 times, and then again after sad to, the punong barangay also said nga do wala gid, so suggested nga please gain na lang isa ka chance to wala gid. Until such time siguro nga do nagsige-sige ng istorya to, tapos daw pati ang I think ang family do nag-intervene na. So the said, former barangay official, chosen wisely nga para hindi matapos na para hindi na siya makasuhan pa for negligence of duty. So, nag-decide na lang siya to resign, which is, I think that was, a few months ago nga na-fill up pa na to subong. That is why nga ti last time daw may taga kagawad nga nagsumpa kay mayor amo Oh, na yes. ka. So balik ko lang to kay ti ang naintindihan ko lang niya ang nagbulos ng sumpa ang proseso kung paano sa nabuslan paano wala na kobla information, so that's why nga ginkuha ko lang ang pila ka mga additional information na rin sa imo kung paano na nagbakante ang posisyon kag paano na butangan sang bulos sa iya nga kagawad no. So
Mga kabyanan sa gihapon nagapamati kamo diri sa aton sini nga live interview sa kay Sir Khalil Saino ang aton sini nga MLGOO sa aton sini nga Banwa no sa programa Lambunaw in Action. Sa ilo naman kita abi sir sa kwan. I understand nga ti damo pila ka do itig do 5 ka salintubig projects no ang nabaton ka Banwa ang Tuburan, ang Kubay, ang Tranghawan, and then dito sa ano na Manaulan na Area. no may isa pa gid I think apat siguro. do apat no apat ka salintubig project. So ano paano ini na-avail sir? Anong ang istorya istoryahan tang proseso kung let's say nga damo gid na baton sang Banwa. Kay ng ibang Banwa daw way man sang daw hindi gid man ang ibang nga Banwa. Anong mga proseso ng mga guidelines nga dapat i-follow kag nga ang Banwa sang Lambunaw nakaapat gid kita ka salintubig projects. Okay. So no, actually kung tanawon naton sir that there are a total of 4 Yes, water system projects diri sa Banwa sa Lambunaw since 2013. aha. So, however, ang 2013, I think 2013 and ang succeeding duwa pagid before pa sang sinesang latest was under the Salin Tubig program or the Sagana at Ligtas sa Tubig para sa Lahat program. Amo na sa unang ngalan niya. But sa Subong, it is under ang even though kung tanaw naton niya ano siya, water system project siya, Okay. but it is under the Local Government Support Fund, Growth Equity LGS, Fund, LGSF, LGSF-GEF yung tawgon. Aha. Now, ang LGSF-GEF particularly ang gagovern sini sang sang paghatag sini sa Banwa sang Lambunaw is if I'm not mistaken Local Budget Circular number 159 or let me check kung 156. Wherein ang Banwa sang Lambunaw is na-include among the LGUs dari sa Banwa sa probinsya sang Iloilo nga may na-identify sila as waterless no waterless. So damo ni sila nga mga LGUs ang na-identify, and all of them to name a few like we have ang Banwa sang Bingawan, Banwa sang Dueñas, Leon, Kalinog, and of course Lambunaw. Sir, na bali mga a few lang ina, but all of them receive the exact amount each mga 12.5 million isa o 12.3 million. So kung tanaw naton na ang gagovern sina o pag-determine sina is again ang national government no. Yes, Based sa existing nga mga records. So kung aton tanawon pagpanaog ato sang circular sang Department of Budget and Management naka-specifically naka-identify atong Lambunaw, but going deeper into that gintanaw namon sa nakita gid namon sa General Appropriations Act for 2023 nga naka-include gid yaya ang GEF. But then ang GEF though billions atong amount under sa GAA nga ang GEF, then ang specific nga breakdown is with the DBM through the Local Budget Circular. Okay. So ang salintubig ang amount ni every time nga may grant nga ba nga project how much sir ang amount niya? Wala siya actually sir kapalarihas. Wala na Oh, siya. kumbaga gaano siya Minimum of more than 10. di mo takahambal nga minimum. Oo. Kay depende gyapon na sa Local Budget Circular. So Kay- average sabi sir sa apat nga ni mga tag 10 million, 12 million. Mga more or less siguro mga dara sir kay Ah, na-experiencehan ko sa una when I was assigned sa Banwa San Carles. yes. We have duwa ka salintubig project. So every project sir amo dira lang gid siya ranging sang amo nang amount or may tendency pa rin siya, may chance pa rin siya sa padakuan? Duwa mo na kabagay sir, it's either magdubo-dubo siya or mataas-taas siya. Depende gyapon na sa kabilugan, depende sa Appropriations Act sang naton sa government, at the same time ang governing circular sila kapag breakdown no. Kay ko magtulok kuan lang limited lang nga mga banwa sa bilog nga Yes. province Nakadepende gyapon sa sa existing data, whereas ang Growth Equity Fund ang gina-address niya sini ang mga waterless municipalities So ang Lambunaw na include sa listahan gyapon waterless.
So na-identify siya nga isa sa mga banwa nga daw ang kakulangan sang tubig Yeah. dako no. Yes. Pag may mga latest information kita diri sir no sa sining may proposal si mayor nga kundi ara kita sa ang ining project sa Lintubig level 2. May mga proposal si mayor sa himuon nga level 3 ang proposal addressed to the governor of the province of Iloilo kay Governor Toto Defensor nga daw improve ang mga tangke, ang pipeline, and then the source. So tatlo daw I think pila tong nabutang sa letter daw I think daw mga 7 million pesos no. I mean, para sa daw level himuon sa nga level 3. Kaya daw may assurance naman halin sa gobernador from level 2 mahimo siya nga level 3. So pasalamatan tagid ang nagsugod sa ning salin tubig is DILG. Bangod man sa maayo nga performance ang Lambunaw nakakuha kita sa muni nga project but sige pa ni sir every year may amo sini. Tanaw naton ining growth equity fund, this was under fiscal year 2023 no. So hopefully may ara pagkikita sa mga sunod kay siyempre kung tanaw naton Sir Norlin, Yes. once gani ang isa ka local government unit passer siya not only of SGLJ no but Yes. but of the seal of good financial housekeeping. Aha. So sa ron siya na ang window of financial opportunities para sa LGU ga open. So once gani in shortcut seal of good financial housekeeping SGH big isa ka may SGH big isa ka LGU. So sa ron siya na pwede na siya pwede niya ma-access ang mga financial opportunities like grants or at the least maka-loan siya mga amo sina. Ang oportunidad ang oportunidad para sa additional sa dugang kag madamo nga mga project gali dapat performing no. More Performance. lang aton. Para at least kung performing ang isa ka LGU, at least ang isa balak ang national government, doon di siya bala mag-alang-alang maghatag bala, no? Maghatag or mag-grant given kita niya nga Ma-deliver no. ma-deliver gali no, ma-deliver at the appropriate amount of time. Yes. So at least wise affair. Mga do masulod na sa isa ka oras ang conversation namon ni Sir Khalil kag isa pa ko katapiko ang barangay election protect nun tala ni Sir no. Sige. Mga abyan so ginatakal natin subong from aton sining nga MLGO sa aton sining nga Banwa very informative ini kay ti number 1 ang mga awards sa aton sining nga Banwa sa SGLG sa ADAC Award and then Seal of Child Friendly sa aton sining nga Banwa tanan naangkon naton ini mga kabyanan under sa supervision sa aton sining DILG kag part sa na si Sir Khalil Daniel Saino no. Ang pag fill in sa mga vacancies gintalakay man naton gamay kag kung ano ba lang mga problema subong kung may ara pa man nga pending sa sining opisina no kag way pa ma-resolve so daw titanan na makita naton yung performing sining aton sining MLGO sa aton sining Banwa. And then di salin tubig no ang subong bago lang salin tubig nga ma-awards gin-award sa aton nga project from DILG ining salin tubig kag ti daw I think cover ni sang anom ka barangay diri nga ti kundi as you mentioned kay na nga ginapili man ang Banwa ang DILG gapili man sang kundi nga mga Banwa nga daw YT ang scarcity sang water bala daw taas ang percentage no pag-abot diri sa Banwa sang Lambunaw ginapili naman sang LGO kundi naman ang mga barangay nga deserving nga makabaton siri so daw may anom ka barangay diri sa mga Sibagwan mga Pandan Tranghawan Kubay to sa area sa western part dito sa este sa Tuburan no so agod nga makapatubig dito as far as sa mga binabaan area. Mo namong purpose. That's why nga dire gin pang install ining mga salin tubig projects sa aton sining mga tagpalamati. And this time, no? Sa oras nga alas 10:45 na sa aga nga last topic naton makabinan about na sa barangay election. Kay damo sini attention sa aton mga barangay official. Sir, ang question gid na direkta may barangay election giban bala.
iti siyempre ang DILG sini ang Comelec iyati makandak man lang sila pero I do not know kung ano ang role sang DILG sa election kag bala anong inyo sini knowledge sa DILG sa kung may election o kung wala. Okay. Sir, no, basically, Sir Dorlin, ang una gid, no, Yes, kung tanaw naton, the law said that November 2 this year, 2026, may elections. Okay. So, per consultation and per coordination with our election officer, namely si Sir Leonardo Soresca, kung tanaw naton, to make it simple, may election gid sa mong this year. However, Congress is currently reviewing and studying the proposals, of which I think tumiara siguro mga around 6 to 7 ka mga House bills Nga i-suspend. nga is either extend or extend. suspend the conduct of the it's either extend the term of barangay officials or i-postpone ang Postpone. kamang elections. But sa Extend or subong, postpone. kung i-atong tanawon, pag ang election ba dayon gid pending the directive or the law saying ma-postpone siya or ma-extend ang ila term. But for the latest, amo na sa subong, ang Congress is still studying on those proposals. So in short, Sir Khalil, no, kung ang layi pagbasihan naton may problema, wala question, no. Quote and quote, may election gid ya. But bangod may pending sining petition sa Congress nga to postpone or to extend the conduct of barangay na SK election, meaning until nga why sino maka-action, sino gid makahambal, wala direkta kung maka-action ang Congress, pwede mahabol pa nila, kuan pa ni masaka pa ni presidente pa ni ma-approve gid, no. So ang time ba lang elemento sang tiempo pwede pa? Only time can tell, ano? Ay. Time can tell sa mo Pero kung ikaw lang sa inyo, abi, ang mga huddle mo sa mga officers mo sa DLG, ano? Ang nga mo na siguro, syempre, kung may enabling law that there is an extension or the postponement of the election, so syempre, i-uphold nila siya. But for the meantime, nga wala pa, so, kung meantime, wala pa sang enabling law saying the postponement or the extension of the term, so, as is, yapon nga, pwede na tumambang may election gid. May election gid. So salita ni daton sa aton sa mga tagpalamati labi na sa mga barangay official sa aton sa mga SK officials, no. Duay may eleksyon kun layi ang aton sinibasihan kay tiwat makapugang kay layi na yamo. Pero galing lang sa piya ka bahin may pending nga mga may pending nga mga proposal sa Congress nga i-extend or i-postpone ang eleksyon. So duwa nagasiso kubala politika o kung sa pag-postpone do medyo political in nature political action on the other hand sa layi iya nagambal gati may election kiti kuan na mo layi na ya kag at the same time follow niya sang Comelec kung anong mga schedule of activities prior sa paggandak sang election sa November 2. So why damo sa nagahambal nga may election gid damo mga official si babaw nga nagapronounce ang nagahambal nga may election gid sa November 2. So galing mo na galing ko hindi pagkaabot ang mga pizza. Kung wala ilayi, siyempre wala. Wala. Kung wala lahi hambal nga ma-postpone or ma-extend, so election is go. But for now, to make, para natin differentiate, okay, proposal pa lang hindi pa nalahi. Yes. Galing po iti subject for action. Let's say, action, ano man ang mangkot yung kay nati kung aksyonan binila, makahabol pang timpo, makalagas pang timpo, nga ti masaka ni sa, bicameral naman lang, di ba? Senado pa na may ano pa. Yes. Ang action diri is kung mapasar sa Congress bicameral na lang or masaka pa sa Senate tapos pirmahan pa sa presidente. It will still follow the procedure or the steps lower kag upper kuan Congress on how House bill becomes a law. No? Yes. So maagi gid sa normal process. So basically only time can tell, no? Kung if ever
Oh, sige. No. So, diri lang tanay ko tub sir. No, ti wait and see lang tanay kay ti hindi man ta abi ka balo ko nunugid ang mangin pinali sini nung final action sini sang Malacañang with regard sa pag-conduct sang election barangay na SK election sa November 2. Pero ti tanan nga mga kwan tanan nga mga official nagahambal nga may election gid. Pero hindi lang nagaling kita base kay base may layi kag may layi nga maga-postpone o kon mag-extend sang barangay na SK election. So dira that is why nga wait and see kita dira. Pero kung wala man lang na sir kundi dayon gid. All right no. So mga kabyanan si MLGO sa aton sini nga Banwa Sir Khalil Daniel Saino ang aton sini nga guest tubong nga aga kag suliton ta nga aton topiko nga istoryahan ang mga awards sa aton sini nga Banwa functions sang DILG ang award kag ang mga problema sa mga posisyon nga nabakante nga ginaksyonan man sang aton sini nga naghatag man sang giya, nag-intervene man ang DILG diri sa mga vacancies and then ang salintubig kag ang barangay election sa upcoming barangay SK election sa mood sini nga November to no. So dili lang kita kutob kag sa mga nagabati nga mga barangay official ti hulat lang kita kay ti basi may layi nga mag-postpone o kung mag-extend ti mintras tanto nga mawais ang layi nga mag-postpone o kung mag-extend sang election ti dayon gid ang election. Amo nang interpretation kay ting layi nagahambal nga may election sa November 2 sa sini nga tuig makabiran barangay election and SK election sa subong nga tuig 2026 November 2 sa aton mga tagpalamati diri sa Radyo Lambunaw sa Lambunaw in Action. Next Tuesday I hope nga mangin kaupod naton ang Fiesta Committee no kag probably ma-present naton ang aton sini nga Miss Lambunaw ako ng Queen sa Fiesta Queen Lambunaw 2026 mga kabiran ka mga princess depende sa availability sang time nila but the Fiesta Committee ang aton sini nga tourism officer definitely mangin bisita naton sa masunod nga Martes sa opening sa aton sini nga fiesta kag sa mga event sa halin sa September 1 tob sa September 10 sa highlights sang fiesta celebration sa Lambunaw. Ano blang mga kainabo ng mga ano blang agtunan nyo rin sa Lambunaw may ano blang mga activity day-to-day activity sumugod sa September 1 anong inyo kadtuan ding mga kalingawan sa Lambunaw kag diin anong mga pagkaon nga dapat inyong ekspektaron kung ari kamo sa Banwa sa aton sining mga pinalaga ang matag palamati kay ining fiesta celebration selebrasyon sang bugos nga Lambunaw non in honor sa aton sining nga patron nga si San Nicolas de Tolentino no. So why nata tiempo sa aton sining nga matag palamati. This time, thank you so much, sir, sa imo sining panahon. Medyo sige kita nga kon sa ka oras na himo nga 2 ka oras. Pero ti ginapasalamatan ko gid no si ang aton sining guest tubong si Sir Khalil Daniel Saino ang aton sining MLGO sa aton sining Banwa mga kabiyanan. So, thank you so much gid sa aton sining matagpalamati. Upod sa aton sining mga technical men diri sa Radyo Lambunaw si Marvelin Villa, Hazel Astimoso, ang aton sining Head of Office sa SCSC Information, si Julian Penetrante, kag John Stephen Verona, kag Eugene Vistoer, no? Ang aton sining technical ang host naton si Tito George sining matanion diri sa Radyo Lambunaw sa Lambunaw in Action. Ang inyong alagad, ang inyong sining anchorman, ini siya na is member Norlin Los Bañez. Nagatamyaw sa inyo sang mayong aga kag madamong gikasalamat. Kabay nga may hostisya kag paghinang panay ang aton nga papangalagad subong adlaw sang Martes Fitsa 18 tuig 2026 mga kabiyan. Thank you so much. Mabuhay Lambunaw. Lambunaw in Action, palatuntunan nga maghahatag sa inyo sa mapalita kag impormasyon. Lambunaw in Action, diri sa Radyo Lambunaw, 103.9 FM. Programa kag aktibidad sa gobyerno lokal sa Lambunaw. Aton ipalayag kag diskusyonan para sa ihipalo sa kadlaman.